Hello everyone! Magandang good morning, good afternoon po, and good evening po sa ating lahat. Kamusta po kayo? And ngayon po ay tayo po ulit ay magbabasa ng Biblia. Alright? At praying and hoping na maging pagpapala po sa atin. Alright? At ngayon ay nasa Matthew chapter 27 na po tayo. Okay? At ngayon po ay medyo maulan at masarap po matulog. Alright? At kami po ay nagagalak, okay, na kahit paano, okay, ngayon ay tayo ay magdi-devotion, okay, na medyo, okay, malamig. Alright? At I'm happy to see na madaming sumusuporta, okay, madaming nakikinig, madaming natutunan, okay, yung mga taong nag-Facebook, okay, nanonood sa ating social media account, YouTube channel, at madami pang nag-subscribe sa ating YouTube channel. Alright, so ngayon, ang ating pamagat ay kinutya ng mga kawal si Jesus. Alright, so kahapon ay ang pamagat ng ating pinag-aralan ay si Jesus sa harap ni Pilato. At ngayon naman ay kinutya ng mga kawal si Jesus. Alright, at sabi dito, sisimulan natin dito sa verse 27 hanggang 31. At meron tayong verse na ito ay magiging lesson sa ating buhay. Handa na ba kayo? Alright, so dito sa ating mabasahin sa verse 27, simulan natin. Alright? Kaya si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon sa kanya ang buong batalyon ng mga kawal. Verse 28, at nang siya ay kanilang hinubaran, siya ay kanilang sinuotan ng isang balabal na kulay ube. Okay? Ang Diyos, okay, that time ay hinubadan nila, okay? Hinubaran nila, and siya ay sinuotan ng isang balabal na kulay ube. Alright? And verse 29, at pagkatapos nilang magsalapid ng isang putong na tinik, nilagay nila ito sa kanyang ulo at isang tambo sa kanyang kanang kamay. Ang Diyos ay binigyan nila, okay, ng putong na tinik. Okay, ibig sabihin nito, okay, isa itong corona na ginawang tinik. Okay, so akalain niyo yun, okay, ang Diyos ay siguro nung nilalagyan siya ay parang sobrang sakit dahil nga siya ay hinubaran, okay? Siya ay binigyan ng isang corona na isang mga tinik, okay? At I think ito ay kanilang diniin sa kanyang ulo at bigla itong dumugo. Habang tinitingnan ko yung aking sarili, parang pag ako ay parang maglalagyan nila yung aking ulo ng isang mga tinik na yung kanyang pabilog, okay, or pa-corona or gawang corona. So tingnan natin na para kung sa atin gagawin yun ay napakasakit, di ba? Pero ang Diyos yung nakaranas yung time na yun dahil kailangan niyang mangyari o kailangan mangyari yung biyaya ng Panginoon or yung tinatawag na salvation. At sabi dito, sa kanyang ulo at isang tambo sa kanyang kanang kamay. Binigyan din siya ng isang tambo sa kanang kamay. At sila ay lumuhod sa harap ni Jesus. At siya ay kinutya na sinasabi, pagbati ang hari ng mga Hudyo. Okay? So, at that time ay parang sasabihan ka ng hari ng mga Hudyo. Okay? At kasi nga nakakorona ng isang tinik, mga tinik. Okay? Parang yung reverse psychology na hari ng mga Hudyo, ng mga masamang bagay, masamang mga tao. Parang ganun yung sinasabi ng mga kawal, di ba? Pero, makita natin ito sa verse 30. Okay? At siya ay kanilang dinuraan. Okay? At kinuha nila ang tambo at inihampas nila sa kanyang ulo. At ating napiling verse na
dito tayo magkakaroon ng lesson, okay, na kung mapapansin natin, yung mga kawal ay dinuraan nila ang Panginoon. So, ang Diyos ay King of Kings, Lord of Lords. Tapos, duduraan lang ng mga kawal. Di ba? At, ano pang ginawa nila? Kinuha nila ang tambo. At inihampas nila sa kanyang ulo. Sobrang sakit yung ganung pangyayari. Kasi, ikaw ay duduraan, okay? Hampasin, alright? At, yung kumbaga, titignan ka na isang parang makasalanan na ang Diyos ay hindi naman talaga makasalanan. Pero, alam nyo ba na ang sinabi ng Diyos sa mga kawal o yung mga tao, sinabi niya sa Ama. Siya ay nagpipray, pero ang Diyos pa rin yun. Pero naging example siya sa atin na siya ay naging humble. Sabi niya sa Ama, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Akalain niyo yun? So yung mga kawal, tinignan niya na hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Okay? Makita natin doon yung pagiging example ng Panginoon na kahit pa tayo ay gawan ng masama, kahit pa batuin tayo ng bato, kailangan pa rin pala natin batuin sila ng tinapay. Batuhin sila ng mabuting bagay at mahalin pa rin sila kahit tayo ay binabato na o sinasaksak patalikod. Tingnan nyo. So, kung tayo ay nasasaktan na dahil sa mga ginagawa ng mga tao sa atin, okay? Kung tayo ay lugmok na, okay? Tayo ay nahihirapan na because of the people na tayo ay pinapahirapan, tinatakot, okay? Na tayo ay parang hindi na tayo makagalaw sa ating pwesto because of the people na sila ay nangtatakot sa atin, okay? Mga taong tayo ay pinipigilan, okay, sa paglilingkod sa Panginoon, pinipigilan na mag-church, okay? Pinipigilan na tayo ay wag nang tumuloy sa ating pananampalataya. Pero alam nyo ba, ang Diyos, kahit siya ay duraan, kahit siya ay paluin sa ulo ng tambo, okay? Tiningin niya pa rin ito, okay? Minahal pa rin niya yung mga kawal kahit tinutya na siya. Nawa ay maging ganun tayo. Okay? Tingnan natin yung isang positive na side na yung ating mga taong negative sa atin, gawan pa rin natin sila ng tama or ng mabuti. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. Okay, siya ay nanalangin sa Ama na sinabi niya, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam ang kanilang mga ginagawa. At sabi sa verse 31, at pagkatapos nila siyang kutyain, hinubad nila sa kanya ang balabal at isinuot nila sa kanya ang kanyang damit at siya ay inalayo nila upang ipako sa krus. Sana ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon. Okay? Siya ay nagpakumbaba, wala siyang ginawa. Yes, kaya niya namang umalis dun sa sa pagpako sa krus Kaya niya namang manlaban Pero, kailangan mangyari yung salvation or Great Commission ng Gospel. Okay? Nawa, kung sino pa yung hindi pa tumanggap sa Panginoon, okay? Tanggapin na natin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Tayo ay magpakumbaba dahil ang Diyos ay malapit nang dumating. Kapag tayo, okay, kapag dumating ng Panginoon, wala na. Kapag tayo ay namatay na at hindi tayo alam kung saan tayo pupunta, okay, wala na. Bakit? Ang diretsyo natin kapag tayo ay mamamatay, na wala tayong Kristo sa ating buhay, tayo ay mapupunta sa impyerno. Kaya kapatid, this is the time. Kailangan mong mag-decide ngayon. Okay, sabi nila, if you have no making decision sa iyong sarili,
hindi ka magiging successful, okay? Sa secular man o sa pagiging Christian, okay? Christian life natin. Kailangan natin mag-decide ngayon, okay? Na tanggapin ang Panginoon bilang Panginoong tagapagligtas at siya ay ating tanggapin, okay? Nanawa, okay, na ngayon mag-decide tayo, okay? Kung ikaw, okay, hindi mo pa sigurado, hindi pa nila si-share yung salvation, okay, sa impyerno ay napakainit. Akalain nyo ba dito sa aking pwesto ngayon ay mainit pa rin kahit umaambon, umuulan sa marinig nyo? Kasi ito ay isang kubong, okay? Paano pa kayo sa impyerno, di ba? Paano pa kayo sa impyerno? Akalain nyo yun? Kung tayo mapupunta sa impyerno, sobrang init doon, wala na. Dito pa lang nahihirapan na tayo, naiinitan na tayo. Paano pa kayo sa impyerno? Sa impyerno merong hindi uod na hindi namamatay. Okay? Pero ang ating buhay or ating buhay talaga, totoong buhay, okay, ay sa langit. Sa langit ay merong spirit of gold, merong isang puno na 12 fruits, okay? Merong isang ilog doon na parang ganito, okay? Na mas malinaw pa dyan na parang isang salamin. Alright? Kung ngayon, magdi-decide ka na tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, tayo ay magpapakumbaba, this is the time, okay? Susundan mo lang ako, okay? At i-guide lang kita. Ako, tinanggap ko na ang Panginoon bilang tagapagligtas noong 2016, okay? October 21. Okay, so let's pray. Susundan mo lang ako, napaka-basic. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po dahil kayo po ay nagpakumbaba at napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo na po ang bahala sa aking kaluluwa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa Romans 8:1, okay, na wala nang hatol na kay Kristo. Alright? So, kung ikaw, okay, tinanggap mo ngayon mismo, okay, June 6, 11:09 p.m., alright, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, okay, ikaw ay ligtas na. Hindi ako yung talagang nagsasabi na ligtas ka, kundi ang Diyos yung nakakalam sa iyong puso. Kasi sabi sa Romans 10:9-10, okay, kung taos puso mo tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas, ikaw ay isang saved na sa impyerno. Sabi sa kwan, thou shalt be saved. Sa Romans 10:9, okay, sa dulo niya ay meron nakalagay doon na thou shalt be saved with ED. Ibig sabihin, okay, save ka na. Okay? Kung gusto mo i-take note, this is, ngayon ay June 6, 2024. Okay? Ngayon mo tinanggap ang Panginoon. Ang tinatawag doon ay spiritual birth. Kung merong birthday, kasi mahalaga yung ating birthday every year, o tayo celebrate. So, meron yung tinatawag na spiritual birth. Okay, yung tinatawag. Kasi ito yung pinakamahalaga sa ating buhay. Alright? So, God bless. At nawa ay lagi kayong mag-ingat. Okay? Lagi tayong manalangin sa Panginoon. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Okay? At tayo ay mas lalong tumatag sa pananampalataya. See you po. Okay? Sa susunod na ating live. And pwedeng bukas tayo mag-live ulit. Okay? And see you tomorrow. Good night.